Noong unang panahon, sa lupain ng may maraming kaharian at iba't ibang sibilisasyon, may kaharian na pinamumunuan ni Haring Brighton, na kilala bilang pinakamayamang kaharian. Ang hari ay may isang prinsesa na nangangalang Ellen. Mula sa kapanganakan, namuhay si Ellen sa karangyaan at kaginhawaan. Napapaligiran ng pinong seda at karangyaan. Ang kanyang mga damit ay maingat na hinabi ng pinakakilalang dalubhasa sa rehiyon. Bawat damit ay pinalamutian ng kumikinang na diamante at mamahaling batong hiyas. Binigyan pa siya ng hari ng gintong karwahe na hinihila ng 6 na malalakas na kabayong pandigma. Ngunit hindi lang yun. Sa isang subasta para sa sinaunang florera na nahukay 1,000 taon nang nakakaraan, lahat ay sabik na ang kinin nito. 200 barya! 1,000 barya! At gaya ng hula, madaling nakuha ni Ellie ng florera. Talagang kayang bilhin ng pera ang lahat. Lalong naging mayabang si Eileen. Nilustay niya ang kanyang kayamanan sa mga mararangyang piging. Ginamit pa niya ang pera niya para bilhin ng titulong ang pinakamaganda sa kaharian. Ang titulo ng pinakamaganda sa kaharian ay para kay Prinsesa Ellen. Ellen, dapat matuto kang magpahalaga ng pera. Naghirap ako at itinayo ang kaharang ito mula sa wala. Napakakuripot mo po. Sa ganito kalaking pera, kailan kaya ito mauubos? Ama, hindi ka dapat nakikialam sa mga gawain ko. Isang magandang araw, habang nagmamasyal si Ellen, hindi inaasahan na may nakasalubong siyang matandang pulubi. Pakiusap, tulungan mo itong kawawang matanda. Ilang araw na akong walang kain. Nakikiusap ako na magpakita ka ng awa. Lumayo ka nga, maruming matanda. Naku, ang damit ko. Kapag nasira to, hindi mo ako mababayaran ng buhay mo. Alisin siya, dali! Sa daan pabalik niya sa kastilyo, si Ellen ay puno pa rin ng galit dahil sa naganap kanina. Nakakainis naman. May tao ba dyan? Tulungan mo ko! Kailangan kong bumalik agad para ipaalam ito kay Ama. Nagising si Ellen sa basang silid na may mababang kisame. Lumapit kay Ellen ang taong nakasuot ng balabal. Sino ka? Anong gusto mo? Ako ang mangkukulam ng kahariang ito. Nakakita ako ng malaking interes sa'yo. Marami akong ginto. Ibibigay ko lahat ito sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Makinig kang mabuti. Simula ngayon, magiging ginto ang lahat ng hawakan mo. Isang sumpa na ginagawang ginto ang lahat? Dapat ako magpasalamat para dito. Huwag kang magalak. Ang iyong espesyal na kakayahan ay maaaring magdulot sa'yo ng matinding pagdurusa. Panaginip ba to? Maganda to! Hindi ako niloko ng bruha. Sa sandaling iyon, nag-alala ang hari sa pagkawala ni Ellen. Ama, nakabalik na po ako. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Ama, tignan mo to. Kaya kong gawing ginto ang lahat. Ano? Anong nangyayari? Simula ngayon, Ama, huwag mo na akong pigilan sa paggastos dahil kaya kong lumikha ng ginto ng sarili ko. Ellen! Ngayon ay kakain na. Gutom na si Ellen. Hindi ko na to kaya. Gusto kong kumain. Dalhan mo ko ng pagkain, bilis! Nagsimulang makaramdam ng hirap si Ellen sa kanyang gintong paghawak. Walang kwenta.
Hindi man lang siya makasali sa paborito niyang laro. Nang makitang malaya ang iba at maaliwalas, lalo pang nakadama ng pag-iisa si Elin. Ang hari na nag-aalala sa kalagayan ni Elin ay tinawag ang pinakatanyag ng mga salamangkero para gamutin siya. Habang lumalalim ang gabi, sinubukan ni Elin na matulog. Anong nangyayari? Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib. Ngunit hindi kayang iwan ni Elin ang kanyang ama. May kapangyarihan pa rin ang kamay na to, hindi ba? Ngunit nang lingunin ni Elin ang kanyang ama, Naku, hindi! Ama, wag mo po akong iwan! puno ng sakit si Elin. Hindi alam kung paano sisirain ang malupit na sumpang ito. Kailangan kong mahanap ang bruha. Siya ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap na to. Kaya kinuha ni Elin ang gintong rebulto at umalis upang hanapin ang mangkukulam. Walang pagod na hinila ni Elin ang kariton. Hindi pinansin ang mga paghihirap. Sa wakas, nakarating si Elin sa isang ilog. Oh, tubig! Naku, nakalimutan kong hindi ko magagamit ang mga kamay ko. Ang malamig at preskong tubig ay nagpakalma sa kanyang kaluluwa. Noon, ginto at pilak lang ang magpapasaya sa akin. Ngunit ngayon, ang simpleng bagay na ito'y talagang ipinagpapasalamat ko. Nagpatuloy si Elin sa kanyang paglalakbay. Binibini, gusto mo bang tumawid sa ilog? Oo, eksakto! Ako si Palyo, ang bangkero ng ilog na to. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Kailangan kong hanapin ang bruha para sirain ang sumpa at iligtas ang aking ama. Alam ko ang lugar na yon. Dadalhin kita doon. Talaga? Pakiramdam ni Elin ay nakahanap siya ng pagkakataon. Ang swerte ay tila nakangiti sa kanya. Ngunit ang kaligayahan ay madalas na panandalian. Ang bangka ay dumanas ng marahas na alon. Nagising si Elin at natagpuan ang sarili sa kwarto ng mangkukulam. Nasaan ang estatwa ko? Ibalik mo yan! Binabati kita. Nahulog ka sa bitag. Hindi makapaniwala si Elin na si Palyo talaga ang alagad ng mangkukulam. Pakiusap, ibalik mo sa akin ang estatwa. Handa kong isuko ang lahat. Nalito si Elin dahil parang pamilyar sa kanyang mukhang ito. Ikaw ay... Oo. Ako ang babaeng pulubi na walang puso mong tinanggihan na tulungan. Dahil sa pagod, nahulog siya sa kamay ng madilim na puwersa. Nasinamantala at inangkin ang kanyang katawan. At naging masamang mangkukulam hanggang ngayon. Ako ang dahilan ng sakit mo. Humihingi ako ng tawad sa pagmamataas ko at pinagsisisihan kong ginawa ko. Nagbayad ako ng malaking halaga. Pakiusap, tulungan mo iligtas ang aking ama. Ngunit hindi yun nagpapalambot sa puso ng mangkukulam. Hindi! Talagang sinuko ni Ellie ng pagiging makasarili at mababaw na pagkatao upang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Dahil dito, wala nang epekto ang sumpa. Wasakin mo siya, bilis! Nabaliw ang bruha. Tinalo ng kapangyarihan ni Elin ang kadiliman. At natalo ni Elin ang puwersa ng kadiliman. Humingi ako ng tawad dahil nasaktan kita. Mula ngayon, ilalaan kong natitirang bahagi ng buhay ko sa pag-aalaga at pagbawi sa'yo. At isa pang himala ang naganap. Ama, patawad po. Natutuwa ako at sa wakas ay napagtanto na ng aking anak ang tunay na mahalaga. Mula noon, hindi na naging mayabang at gastador si Elin. Sa halip, siya'y naging isang prinsesa na may gininto ang puso. Na laging nagmamalasakit at tumutulong sa nangangailangan. Inalagaan ang kaharian, pinapaganda ito at pinaunlad. Dito nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe sa Wa Fairy Tales para sa higit pang magagandang mga kwento.